Hindi natuwa ang ilang mga mambabata sa biro ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa proclamation rally ng mga pambato sa pagkasenador ng Partido Demokratiko Pilipino. Hirit ni Duterte, bakit na lang daw hindi patayin yung 15 senador para mabakante sa kanilang pwesto. Mas makakatulong daw kasi ang kanyang mga pambato para masolusyonan ang issue ng bansa. Pero tingin po ng isa sa mga prosecutors sa impeachment trial laban kay VP Sara Duterte na si Congressman Lorenzo Defensor, taktika ito ni Digong para gawing normal ang salitang pagpatay at magamit na depensa sa impeachment trial ng vice, kung saan isa sa articles of impeachment ang death threat niya kay Pangulong Marcos Jr. Ayon po naman sa dating Pangulo ng Integrated Bar of the Philippines na si Attorney Domingo Cayosa, maaari daw kasuhan si Digong ng sinumang senador na nakaramdam ng takot. Biniraho naman ni Pangulong Marcos Jr. ang mga bagong patutsada ni Duterte. Tila daw nawawalan na raw ng pag-asa ang kalabang partido dahil mahirap anyang kalabanin ang kanyang mga pambato. Samantala, 34 naman na Indonesian nationals ang nasagip ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK sa pagkakakulong sa isang Pogo dorm sa Pasay City. Nakatanggap daw ng tip ang PAOK na isa umunong Chinese big boss ang nagkulong sa kanila. Kinilala po yan bilang si Liu Meng. Dati raw itong leader ng isang Philippine offshore gaming operator o Pogo Hub doon. Nagalit daw ang boss matapos tumangging sumama sa kanya papuntang Cambodia mga biktima na dati na ring mga Pogo worker. Bukod kay Liu Meng, isa pang admin officer ang nasa kote ng mga pulis na humahawak umano sa passports ng mga Indonesian. Nasa kustodiya na sila ngayon ng PAOK. Matagumpay po namang naitaboy ng Philippine Coast Guard ang panibago pong barko ng China na namataan malapit sa Zambales. Ayon po sa PCG, niradyohan ng BRP Cabra ang Coast Guard Vessel 5303 nang ito'y pumasok sa ating exclusive economic zone nung linggo. Una nga pong pinalitan ng barkong yan ang isa sa mga China Coast Guard vessel na umaali-aligid sa ating EEZ noong Sabado. Samantala mga kapatid, iniimbestigahan naman po ng Presidential Anti-Organized Crime Commission kung espiya nga po ba ang 3 Chinese national na inaresto sa niraid na compound sa Calamba, Laguna. Nahuli po ang 3 ng salakay ng PAOK at CIDG ang pinaghihinalaang Pogo Hub. Pero napag-alam ang opisina pala ito ng isa sa mga service provider ng kilalang telecommunications company. Nakita po sa compound ng kumpanya ang ilang telco equipment na galing daw sa China. Walang kaukulang dokumento ang 3 Chinese na nagtatrabaho sa kumpanya kaya't hinuli at iniimbestigahan sila kung sangkot nga ba sa kaso ng espionage. Nakatagda po namang mamahagi po ng libu-libong mga laptop at telebisyon ang Education Department sa iba't ibang mga public schools. Aabot sa 62,000 laptop at smart TV ang pamimigay po ng DepEd sa iba't ibang rehiyon. Nagkakahalaga po ang proyekto ng 1.8 billion pesos. Ipamamahagi daw po mga laptop at smart TV sa mga guro at non-teaching personnel. Ayon po sa DepEd, layunin po ng pamamahagi ng mga bagong gadget na tulungan nga ang mga bata, gayon din ang mga teacher sa pagpapagaan po sa trabaho para po sa pagtuturo. Ating aalamin na kung ito hubang mga laptop na ito ay kailan binili, during whose time po ito at ano pong uri ng mga laptop na naman ito dahil nga sa naging kontrobersya doon sa unang laptop procurement noong nagdaang administrasyon kung saan po talaga namang walang silbi ang binili ng mga laptop para sa ating mga teachers, baby girls.